Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Just fulfilling my obligation as another human being. Kumusta ka, Pilipinas? Nagsisipag ka na ba? So, bago matulog, magla-live muna ako. Dito na rin ako sa inyo magpapaantok. Makikipagkamustahan sa inyo. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Late na nga. Pero ayos lang. Walang problema ron. Eventually, mapapanood din naman to ng mga iba eh. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sold out kanina. Konti lang kasi yun, kaya mabilis talaga masosold out. Erwin, good morning. Konti lang yung niluto namin kanina eh. Kumita kami, nakapagbilang na ako ng pera. Maliit lang naman yung naging sale namin today. 3,190. 3,190 lang yun. Yung kinikita namin kanina. Hindi katulad ng mga nakaraan. Pero konti lang kasi yung product na nilabas namin today. Ang dahilan kasi, siguro nakita nyo naman yung kahapon, di ba? Di ka na ako malugi ng malaki rong kahapon kung nagkataon na nagparami ako. So, konti lang ngayon yung niluto ko. Good morning sa inyo. Sige, pagsilbihan na muna natin yung mga tanong ninyo. Diyan muna tayo sa mga tanong ninyo, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo. Patulog pa lang ako. Gigising tayo ng medyo tanga-tanghali ng kapiraso. Tutulog ako siguro mga bandang alas 4 na madaling araw. Gigising ako ng mga bandang alas 11 siguro, ganun. Wala na, alas 11 o alas 12. Pero, how long is your plan to attain that 1 million peso, bro? Sabi ni Steven. As long as it takes. Wala naman akong eksaktong timeline eh. Meron akong projection sa isip ko. Pero syempre, projection nakadepende yan sa merkado at saka sa puhunan, 'di ba? So hindi naman ako tulad ng mga ibang influencer ninyo na yayabang-yabang na in just 3 months I can make you a millionaire. Tangina na kalit yan. Masyado na tayong matanda para sa mga ganong klase ng hype. Hindi ito hype. Pinapakita ko sa inyo actual na proseso. Ayoko kayong i-hype. So, kung ano man yung tama o ano man yung maging mali dun sa proseso, makikita nyo parehas. So, yun. Meron akong projection. Pero, syempre, hindi ko na sasabihin sa inyo yung projection. Ang sasabihin ko lang sa inyo, simple. It will take as long as it takes. Ganun lang. Hanggat hindi nagsasucceed yan at hindi umaabot sa 1 milyon yung pera, hindi ko titigilan yan. Bubugbugin ko ng gusto ng paulit-ulit hanggang sa mapagod ako. Pero ang bottom line yan, simple. Kung gaano man katagal lang abutin, aabot din sa 1 milyon yan. Ganun kasimple. Saan na yung mga tanong ng mga iba? Question, what's next plan after getting the 1M? Isa lang muna. Yung 1 milyon lang, baka abutin pa ako ng 1 taon dyan. Isa lang muna. Tsaka na kapag malapit na pag malapit nang mahit yung 1 milyon, tsaka na tayo mag-usap ng kung ano man yung susunod na plano. Pero pagkatapos ng 1 milyon, syempre katulad ng nangyari sa Tondo, diba? Papahinga muna ako. Kasi siguro nakita nyo naman kung paano paguran itong ganitong klase ng endeavor, diba? Kumbaga masarap na yung buhay ko eh. Okay na ako para sa sarili ko eh. Ang dahilan lang mo, ba't pinagtsatsagaan kong gawin yan para sa inyo eh. Makita nyo yung actual na proseso, tapos sumabay kayo. Pero kung ako lang, good shit na ako, brother. Good shit na. Sige, kuha tayo ng iba.
Bakit po maraming kumukontra sa pagka-OFW, lalo't di mo mapapahiram? Paano kumukontra sa pagka-OFW, lalo't di mo mapapahiram? Hindi ko maintindihan yung tanong mo, brother eh. Ang tanong mo ba tungkol dun sa mga nanghihiram ng pera o tungkol dun sa mga tumututol na mag-OFW ka? Hindi ko maintindihan yung tanong mo. So, sasagutin ko na lang yung parehas na nasa isip kong tanong mo. Kung ang tanong mo mga kumukontra sa pag-OFW mo, lagi naman talaga may kumukontra eh. Gawin mo na lang. Ganun kasimple. Gawin mo na lang. Ang tanong ko kasi sa'yo, bakit kasi kailangan pa makinig doon sa mga kumukontra sa'yo eh? Hindi rin naman sila yung dahilan kung bakit ka mag-a-abroad. Ganun lang naman kasimple yun eh. You have your kids to feed. Diba? Meron ka mga anak na pakakainin. Nagagalit pag di mo mapahiram, sabi ni Limutia. Pag sa akin, okay. Nanghihiram ka sa akin, ikaw may kailangan sa akin. Magagalit ka, kakat kita. Simple. Wala namang sense na, di ba? Hindi ko makita yung sense na puta. Ikaw nga yung may kailangan, ikaw yung nanghihiram, tapos galit ka pa, di ba? Entitled. Ano ba pakaramdam mo? Yung kamay mo nakakabit sa bulsa ng iba. Pagka ganun, cut yun na kagad yan, parasite yung mga yan. Hindi nanghihiram yan, ang totoo niya, nanghihingi yan. Diretsahan lang. Yung mga ganyan na nanghihiram, tapos nagagalit pag di pinapahiram, hindi magsusoli ng pera yan. Diretsahan lang tayo, matatanda na tayo, alam na natin yan. Hindi na magsusoli ng pera yan pagka nanghihiram, tapos hindi na, nagagalit pag hindi pinapahiram. Idol, may eye bags ka na. Syempre, puyat tapos patulog na tayo, diba? Tulog ako mga bandang alas 4 siguro, ganun. Mga bandang alas 4, tapos gising yung mga bandang alas 11. Alas 12, ganun. Ang taba-taba talaga ng utak mo. Regular ako nagre-review Regular ako nagbabasa. Regular ako nanonood. Alam mo, kung alam ba, medyo may katamaran ka sa pagbabasa. Ito na-realize ko rin sa sarili ko. Nituturo ako sa inyo. Atin lang to. Sa mga nanonood lang dito sa live ko. Yung maging ka lang. Isa sa mga magagandang trait para tumaba utak mo. Yung konsepto na maging aware ka lang sa paligid mo. Yung lahat ng bagay na papansin mo. Konting kibot ng tao, konting hagkis ng pananalita na papansin mo, ang lakas makataba ng utak. Tapos makakakita ka na dun. Paglipas ng ilang panahon na napansin mo yung isang ugali sa isang tao, tapos isa pang ugali sa iba pang tao, makakakita ka na ng common denominator. Tapos mapapansin mo, yung mga problema ng mga tao halos pare-parehas na lang. Ang daling resolbahin halos ng mga problema ng mga ordinaryong taong bayan. Sabihin, paano yung anak ko na bla bla, cellphone. Yan, normal na problema ng mga magulang yan Cellphone, maghapon yung anak nila. Ang tanong ko sa'yo, sino ba magulang? Sino ba nasusunod sa inyo? Diba? Sino ba nasusunod sa inyo? Nagtataka naman ako sa inyo, mga magulang, bakit kayo yung nagrereklamo sa mga ugali ng mga anak ninyo, samantalang kayo yung magulang niyan? Kung hindi mo pala kaya magpasunod ng bata, ba't ka nag-anak? Diba? Ganun kasimple yun. Common na problema yan Napaka-common na problema yan. Yung problemang magulang-anak, yung problemang anak-magulang, yung problema namang anak-magulang, common naman dyan, magulang hingi ng pera. Ako naman, nagtataka, bakit, diba, ba't kasi bigay ka ng bigay? Pinamimihasa mo rin sa katamaran yung magulang mo 40 pa lang, 50 pa lang, kaya namang maghanap buhay, ayaw maghanap buhay, tinatamad. Ang gusto hihingi lang sa'yo ng hihingi, tapos pagka hindi ka nagbigay, sasabihin wala ka utang na loob. Tapos papakargo pa sa'yo yung mga kapatid mo. Basic principle, diba? Kung sino gumawa dyan sa mga kapatid mo na yan, siya mag-asikaso dyan. Hindi uubra yung gisa sa sariling mantika na hindi ka pa nga nagsisimula sa buhay. Diba? Wala ka pang sariling ipon. Pag nagkasakit ka, di mo kaya pagamot yung sarili mo, tapos hinihingan ka ng pera ng magulang mong, alam mo yun, kaya naman nilang magtrabaho, tinatamad lang. Kasi gumawa sila ng sobrang daming bata. Tapos nung dumami yung bayarin, napagod sila sa trabaho nila, pinapakargo na nila ngayon sa iyo mga kapatid mo. Napakaraming ganyan. OFW, ilan ba kayo ritong OFW? Gusto ko nga malaman, type yes nga kung ilan mga OFW dito. Malamang, ganyan ang mga problema ng mga OFW Sige, tingnan natin kung ilan kayong OFW na nandito. Ayan, see?
May mga nag-yes. Watching from Riyadh. Nea Praise. Greet from Abu Dhabi. Kamusta kayo dyan sa Abu Dhabi? Common na problema ng mga OFW yan eh. Yung mga magulang na masakit sa ulo. Sama mo pa yung problema ng mga kapatid, pinsan, kaibigan, at kung sino-sino pa. Good morning, boss. San ka banda sa Deca Homes? Wala ako sa Deca Homes. Yung isang team ko lang dun sa Ortigas nag-aahente sa Deca Homes. Pero hindi ako taga Deca Homes. Hindi ako masyadong mahilig sa condo eh. Hindi talaga ako masyadong mahilig sa condo. Properties ang hilig ko. Mga bahay at saka lupa at saka buildings. Yan ang hilig ko. Pero hindi ako masyadong mahilig sa mga condominium. Masyadong mahigpit, hindi para sa akin yan. Ayoko nung pinaghihigpitan ako eh. Maingay ako eh. Maingay ako eh. Idol, salamat sa pag-aasikaso namin kanina. Uy, nawala. The best yung sinigang na baka. Solterong layason. Yung kapatid ni Boss M. Kamusta ka dyan, brother? Salamat sa pagbisita nyo kanina. Na-appreciate ko kayo. Mahal ko kayong dalawa ni Boss M. Kamusta? Okay. Hindi nagtinda, idol, watching from Abu Dhabi. Ako ba yung tinatanong mo? Hindi ako nagtinda. Nagtinda ako kanina. Malakas nga eh. Ang dami pang pumunta eh. Boss, parang inabot ka na ata. Uy, nawala. Asan yun? Okay, kuha tayo na iba. Jofel Bautista. Sige, kanina mo pa ina-up to eh. Basahin ko na nga. Sige na nga. Hello, idol. Ano masasabi nyo kay Kiboy na nagsabing binawasan mo daw 10% yung tithes mo is nagnanakaw ka daw sa Diyos? Ganda to ha. Basahin ko sa inyo to. Ang tanong ni Jofel. Hello, idol. Ano pa masasabi nyo kay Kiboy na? Hindi ko alam kung sino yung Kiboy na. Baka Kibuloy yun. Na nagsasabing pag binawasan mo daw ng yung 10% na tithes mo is nagnanakaw ka daw sa Diyos. At dun po sa mansion niya daw sa langit na ang doorknob niya is diamond. Dun daw po siya may-ari ng mundo. And ang hirap kapag kabula ang propeta pinakikinggan. Totoo naman yung pag binawasan mo yung 10%, nagnanakaw ka sa Diyos. Totoo yun kung Israelita ka. Kasi yung Malakay 3:10 na yan, yun yung binabasa nila dun diba? Bring you all the tithes into the storehouse, so there may be food in my house, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessing that there shall not be enough room to receive it. Yun Malakay 3:10 diba? Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamaligo upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin nyo ako ngayon sa sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko buksan ang durong ngawan ng mga langit at ibaba sa inyong isang pagpapalang walang sukat kalagyan. Yun ang nakasulat. Diba? Malakay 3:10. Yung Malakay 3:10 na yun, hindi lang binabasa sa inyo ng mga pastor nyo kasama si Kibuloy, na para sa buong Israel yan, 4:4 ng Malakyas. Nakasulat yan sa 4:4 ng Malakyas. Aangat ka lang ng konti. Ang hirap kasi rin sa mga ibang magbabasa ng Malakay 3:10, lalo na yung mga pastor. Hindi kasi nila binabasa ng buo. Ang nakasulat dun sa 4:4 ng Malakyas, alalahanin nyo rin naman ang mga kautusan ni Moises na aking iniutos sa Horeb para sa buong Israel. Para sa buong Israel yan, hindi naman yan para sa mga Pilipino. Hindi yan para sa mga Pilipino, para sa mga Israelita yan. Sila yung may katungkulan ng pagkasaserdote, 7:5 ng Ebreo. Yung mga yon na may katungkulan ng pagkasaserdote, sila yung dapat tumanggap ng 10% galing sa mga miyembro. Hindi yan para sa mga Pilipino, hindi ka naman Israelita di ba? Hirap kasi rin sa mga pastor, ang lakas kasing pagkakitaan nyo kasi yung 10%. Biro mo, halimbawa, meron kang isang miyembrong negosyante, ang kinikita 100,000 halimbawa kada buwan, may 10,000 ka dun. O kung 10 yun, may 100,000 ka na kagad kada buwan. Ang lakas pagkakitaan yan, 10%, yan tithes na yan, ang lakas pagkakitaan yan. Alam mo, mag-iingat kayo sa mga pastor na nagtuturo niyan tithes na yan. Wala kang mababasang si Kristo nagturo ng tithes sa mga sa mga Kristiyano. Walang ganyan sa mga Kristiyano. Turo yan sa Israel noon. Implemented via Moses. Pero hindi yan, meron pa nga iba.
yung fallacy nung iba eh. Ingat kayo dun ha, fallacy yun. Merong fallacy yung ibang mga pastor na sinasabi panahon pa ika ni ni Abraham, meron na ikang tithes. Oh, panahon nga ni Abraham tithes, pero wala kang mababasang inutos yun kay Abraham. Pag ano yun, impromptu yun ni Abraham na ibinigay kay Melchizedek. Anyways, maiba tayo. Sige. Hanap tayo ng iba pang tanong. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Pagsilbihan muna natin kayo. Ganon pala yun. Kaya pala, ma'am din pastor? Marami ding pastor na yumayaman. Puta, napakalakas pagkakitaan ng religion, Pilipinas. Napakalakas pagkakitaan ng religion. Hindi nyo lang alam kung gaano kalakas kumita religion. Hindi nyo napapansin. Napakakonti ng mga pastor na mahirap. Ang lakas pagkakitaan ng religion. Puta, ang karamihan mga pastor nagsishift na sila from having a day job to actually using their office as a pastor as a means of bread and butter. Kung hindi nyo napapansin, ginagawa na nilang hanap buhay yung pagiging pastor eh. Bibiro mo ilang pirasong talata lang ang alam di ba? John 3:16, Malakay 3:10, Efeso 2:8. Halos yun lang Halos yun lang yung alam nilang mga talata. Napakakonti ng alam na talata niya. Yung mga mahihilig sa Malakay 3:10. Ang konti ng mga alam nilang talata. Napakakonti ng alam nilang talata. Tas pastor na yan. Nag-aakay na ng kaluluwa yan. Tangina, pera-pera, maraming religion Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero napakaraming religion. Pera-pera lang. Ang tatakaw sa pera. Sige, maiba naman tayo. Doon tayo sa mga tanong ninyo, Pilipinas. Profession naman din ang pagiging pastor, kuya. Profession nga. Pero wag mo kakalimutan. Baka nakakalimutan ninyo, si Pablo, may trabahong sarili. Nagbebenta siya ng tolda. Yung mga naunang pastor ni Kristo, yung mga yun, kahit papaano, yung iba sa kanila naghahanap buhay pa Pero ang karamihang pastor ngayon, yung mismong pagiging pastor na nila mismo, ang hanap buhay nila. Tangina, doon na rin nila kinukuha yung pangyosi nila, panginom nila, bla bla. Napakaraming ganyang klase ng pastor. Mga siraulong pastor. Ang dami niya, nag-aakay ng kaluluwa. Tangina, titigas ng mga mukha. Okay, anyways, maiba tayo. Ano pa tayo na ibang tanong dito? Morning Idol, inaabangan kita. Sarap makinig sa'yo. Dami ako natututunan sa'yo. Salamat, Papa Docs. Kamusta ka, brother? Good morning, Idol Nathan. Okay. Ano masasabi mo sa Islam na religion? Pagka magtatanong kayo, be specific. Kasi, tatanong mo sa akin, ano masasabi mo sa Kristyanismo? Sumusunod sila kay Kristo. Ganun. Ano masasabi mo sa Islam? Wala. Siyempre, general yung tanong mo. General din ang sagot ko sa iyo. Ang propeta si Muhammad. Ang Diyos si Allah. Ang libro ang Quran. Yun. General yung tanong mo O di general din yung sagot ko sa iyo. Okay. So, hanap tayo na iba pa. Meron ako nakita rito ng tanong kanina Tingnan natin itong ibang tanong dito. Brother, real estate or stock market? Ano kaya magandang move pag-aralan if meron ka ng malaking savings? Pagka malaki savings mo, kung meron rin lang namang nagme-make sense para sa'yo na kumuha ng I will go for diretsahan I will go for real estate. Kasi sa real estate, sure money Sure money real estate Yung alam mo yung pagka nagkaipitan ba, naipit ka sa pera, pwede mong ibenta yung lupa mo di ba? It's yung konseptong sobrang simple na, sige, medyo matatagalan ka ng konti para mabenta mo yung lupa na na medyo malayo-layo sa Metro Manila. Pero pag within Metro Manila, kuha ka ng 2-3 magagaling na ahente, kadalasan deal close ka agad yan sa loob lang ng less than a year Pag nagkaipitan, pagka naman may sobra kang pondo, sobra pa dun sa pinambili mo ng lupa, pwede mong patayuan, tas paupahan. Matagal nga lang ROI. Pero sure money yun. Matetenga pa minsan-minsan kapag halimbawa walang umuupa. Pero generally, papasok lang sa'yo pera dyan Tapos pagka tumaas pa presyo ng lupa, di benta. Ganun.
Hindi katulad ng ano yan eh. Hindi katulad ng ano. Meron tayong malaking swerte rito sa Pilipinas pagdating sa real estate eh. Kahit ano pa maging lagay ng gobyerno, laging pataas ang presyo ng mga lupa. Hindi katulad ng real estate, katulad nun, pag alam mo na pandemya, o may kung ano man na nangyari, real estate, hindi katulad ng ano, stocks market na, alam mo yun, pag may nangyari dun sa kumpanya that you're trying to bet on, trouble ngayon ang finances. Trouble ngayon yung inilagay mong investment dun. Kumusta weather dyan? Okay na. Ayos na. Wala nang problema rito. Okay na rito ngayon. Nasa Rizal ako ngayon eh. May fog dito. As weird as it sounds. May fog dito. Kanina nung namamalengke kami, paakit kami rito sa Angono galing ng Taytay yata yun. Hindi, Angono pa rin yun. Pero yung mababang parte ng Angono, yung palengke. Yung palengke kasi mababa eh. Pero dito kami sa may bandang taas. Yung taas, may fog yan. Ganda. Morning Idol. Ano tingin mo nasa dulo ng universe? Does it worry you? Ito maganda. Mga gandong klase ng tanong. Pantabaan ng utak. Ano pangalan nun? Ganda nun Ganda ng tanong na yun wala tuloy. R150. R150. Ano to, Yamaha? Ano nasa tingin mo nasa dulo ng universe? Does it worry you? So far, ang nakita pa lang ng Hubble Space Telescope na nilaunch nila in the past, 13.5 billion light years away. Yun ang official na meron tayo, 13.5 billion light years away. Ngayon, mula nung inilaunch nila yung James Webb Space Telescope, ngayon, they're now looking into the possibility na ang nakikita na natin is somewhere close to 26 billion light years away. Sinabi ng mga scientifico na, binase nila, ngayon, sometime in the past, binase nila ang age of the universe dun sa nakita ng Hubble Space Telescope, which is 13.5 billion light years away. Ngayon, lumalabas ngayon dahil ang James Webb, itong bagong nilaunch nila na space telescope, ang ganda nun. Pagtsagaan nyo kayang i-google yun, ang ganda nun, James Webb Space Telescope, ang ganda na itsura nun. May mga ginto-ginto pa. Ngayon, yung James Webb na yun, tinitignan niya ngayon nila yung possibility na baka mas matanda pa sa 26 billion years old ang universe. Ang pinagbasihan nila, yung possibility na ang nakikita nilang pinakamalayo na nakikita ngayon, known to man, gamit yung James Webb Space Telescope is 26 billion light years away. Hindi pa natin nakikita kung ano itsura ng dulo ng universe eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita eh. Pero kung pagbabasihan mo mga lumang libro, katulad halimbawa ng Biblia, pagbabasihan mo Biblia, sa Quran kasi 7 langit eh. Pero sa Biblia, 3. So, merong yung langit ng Diyos, tapos yung langit natin dito, immediate atmosphere. So, ngayon, if you look at the possibility, and if you look at the surrounding circumstances na sinabi sa Biblia, yung immediate atmosphere natin, iyan yung, ang sabi langit, yung may tubig sa ibabaw at tubig sa ilalim. Yun ang sabi. May tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. So, ito yun, itong nakikita mo ngayong kawalan dito, ito yung unang langit. Pag umangat ka pa, doon naman sa kung saan inagaw si Pablo, nasa 13 ng 2 Korinto, 3 langit naman daw yun. So, ngayon, by the process of elimination, yung nasa gitna nung dalawa na yun, yun yung 2 langit. So, possibly, baka yun yung universe siguro. So, merong possibility. We're only talking about possibilities. Wala tayong kasiguraduhan sa maraming mga bagay eh. Pero we're only talking about possibilities. At ang possibility na nasa dulo ng universe is dun na ngayon magsisimula yung langit ng Diyos. Yun ang isa sa mga malalaking possibility. Doon na magsisimula yung langit ng Diyos. So yun muna ang sagot ko dun, pansamantala. Okay, sige, next question tayo. Joffel, iba naman. Pagbigyan mo naman yung iba, nasagot ko na isang tanong mo eh. Pagbigyan muna natin yung iba, hindi lang ikaw yung masasagot yung tanong. Idol, paano i-sustain ang disiplina sa sarili? Ako, personal, nakakapag-sustain ako ng disiplina kasi merong malaking
accountability sa akin, ang isa sa mga dahilan ng accountability ko is nanonood kasi kayo. Alam mo, ito, turo ko sa inyo isa sa mga sikreto bilang influencer, bilang isang vlogger. I will say influencer na lang. Sige, influencer. Pag halimbawa, influencer ka, you are heavily accountable of the things that comes out of your mouth and the things that you do as well. Accountable ka eh. Ang dahilan kasi, alam mong kapag hindi mo ginawa yung bagay na sinabi mo, alam mong mapapahiya ka. Lalo na panahon ng social media ngayon eh. Masisira ang credibility mo. Ang sabi pa naman ni Solomon, I always heed to Solomon's advice. Kasi sino naman ako, isang ordinaryo yung taong bayang kalilitaw-litaw pa lang dito sa mundo, na oo, pwede mo sabihin na may edad na ako, 34 anyos na ako eh. Pero, sino naman ako kumpara kay Solomon, na ang talino ni Solomon higit kesa ang pagkakabanggit sa Biblia. Higit kesa sa karunungan ng Ehipto. Ang karunungan ng Ehipto matindi. Puta, pag nakita mo yung karunungan ng Ehipto, nakakapaghiwa sila ng mga bato na straight cut, tapos direct 90 degrees yung putol. Antindi. Tapos napuputol nila, granite mismo isa sa mga pinakamatitibay at may pinakamatitigas na klase ng bato. Napuputol at nahihiwa nila ng malinis na malinis na malinis. Nagloloko ba yung live? Hindi. Baka sa'yo lang. Baka sa'yo lang yun ni Chris. Kasi nakaano ko Maganda yung internet connection ko Ngayon, going back dun sa sinasabi ko, isipin mo si Solomon, yung Ehipto, yung karunungan ng Ehipto, hanggang ngayon, baffled pa rin ng science kung paano nila napuputol yung mga malulupit na mga matitigas na klase ng bato katulad nung katulad nung granite. Tapos yung pagkakaputol, accurate sobra. Pero with all the cunning knowledge that Egypt has during those days, si Solomon, ang sabi sa Biblia, higit pa raw yung karunungan ni Solomon kaysa dun sa karunungan ng Ehipto Ngayon, that being said, I think he is someone worth listening to considering na mas matalino si Solomon kaysa sa karunungan ng Ehipto. Ang isa sa mga sabi ni Solomon, isang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayabanan. Yun ang sabi ni Solomon sa Biblia Mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Ngayon, alam kong masisira ang pangalan ko kapag, alam mo yun, hindi ako accountable sa mga actions ko. Wala akong disiplina. Yun yung isa sa mga pinakamalalaking bagay bilang influencer na dapat yung maintindihan Pilipinas. You are heavily accountable to your words and your actions kapag influencer ka. Tignan mo, katulad nga yan, diba? Binabanatan ko nga yung tungkol dun sa konseptong sinasabi ni Bugoy na wala raw sinabi si God na, na wag ka mag-asawa ng marami. Consider na sinabi niya yun sa internet. Sa isang interview. Tapos sobrang proud niya pa dun sa pagkakasabi. Ang sabi niya, humanap ka. Diba, napanood niyo siguro yung interview niya kay Franklin Muñoz. Walang sinabing ganyan, humanap ka. Sabi niya ganun. Walang sinabing ganyan, humanap ka. Walang sinabing ganyan, humanap ka. Ako, naghanap ako, nakakita ako sa Biblia O, paano ngayon? Babawiin mo ba yung statement mo na ganun, Bagoy? Kaya kita mo, hindi na talaga lumitaw sa debate Diba? Hindi na lumitaw, walang paramdam, walang kahit na ni haniho, ni parinig, wala akong makita. Ang nakikita ko nagpaparinig, yung mga alipores, gamit yung mga accounts na pinaggagawa nila para 2 joints daw. Pero alam mo namang hindi talaga official na 2 joints talaga yun. Bibiro mo, may iba pa ka, natatawa na lang ako Tinitignan ko yung mga post Tinitignan ko rin mga notification Yung iba, natatawa na lang ako kasi, kagagawa lang nung page. Wala pang 30 followers, tinatag pa ako dun sa sinabi ko nun ni Bugoy na parang picture format, gano'n, na may konting words dun. Na syempre, obvious naman, di mo mapapanghawakan yun, diba? Kasi hindi man official page ng 2 joints yun Hindi ko alam kung sino-sino yung mga gumagawa ng pages ng 2 joints Kung sino-sino na lang, kahit sino na lang gumagawa ng page ng 2 joints. Tapos may isa dun sa mga pages ng 2 joints, tinag pa ako. Hindi ako sasagot dun. Kasi alam mo, hindi mo namang sigurado yung credibility ng pinost na yun. Malay mo kung sino lang gumawa ng picture na yun na may konting words tapos nilagay yung mukha ni Bugoy dun. Anyways, yun. Tungkol sa disiplina, isa sa mga ako kasi, yung tanong mo kasi tungkol sa akin
Paano ako makakapag-maintain ng disiplina? Ang isa sa mga pinakamalalaking factor para mag-maintain ka ng disiplina, pag masyadong maraming taong nanonood sa'yo, kaya hindi ka pwedeng pumalpak. Ayun, ewan ko na lang kung pumalpak ka. Mag-iingat ka talaga sa sasabihin mo. Maliban na lang kung bulagsa ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Tama sabi ni Solomon, sa karamihan ng mga pananalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. O yan, tignan mo, kadadami ng pinagsasabi ni Bugoy. Ngayong sinusulit ngayon sa kanya, hindi siya makasagot. Sinusulit na sa kanya ngayon Di ba? Yan. Sige, next question tayo. John Kyle Besinga. Rising fan ko to Idol, possibly po ba mangyari na lumubog ang buong Pilipinas sa mangyayari daw po sa 2050? Hindi mangyayari yun. Imposibleng mangyari lumubog ang buong Pilipinas sa 2050. Nakita ko yung sinasabi mo, oo. Meron ding lumabas na mapa tungkol dun. Merong mga parte lang ng Pilipinas na lulubog talaga. Yun yung mga mabababang parte, possibly coastlines. Katulad halimbawa nung Maynila, yung Maynila kung saan nagmayor si Isko. Merong mga parte na lulubog talaga. Hindi naman, hindi nga lulubog. I will say, aangat lang yung dagat, tapos papasok sa lupa, tapos, magkakaroon ng malawakang pagbaha siguro, dun sa lugar na yon, na magiging regular na kakainin na ng dagat yung parte ng lupa na yon. Pero ang gagawin lang naman dun, tatambakan lang nila yung lupa, angat na uli yun Yun nga lang, medyo marami-raming tambak ng lupa yun. Pero imposible mong mapalubog ang buong Pilipinas kasi may mga bundok dito Ito mo, katulad lang nito itong Angono. Diba, mataas na lugar ito Antipolo, mataas na lugar. Yan ba pa? Kaya mo bang palubugin yan? Diba, ganun. Yun ang masasabi ko ron. Nakita ko yung sinasabi mo na by 2050. Ang malaking possibility na mangyayari doon, aangat yung tubig kasi yung magkabilang north at saka yung magkabilang poles, north and south pole, natutunaw na yung yelo doon 'di ba? So kung natutunaw, aangat ngayon ng tubig sa dagat. Pag angat ng tubig sa dagat, damay. Yung Bahamas, kung di ako nagkakamali. Yung Bahamas, may mga ilang isla doon, nakakainin talaga ng tubig, kaya nagsisibili na sila ng nagsisibili sila ng lupa sa Yemen, kung di ako nagkakamali. So, merong possibility na baka yung Bahamas na yan, mawala na sa mapa. Kung Bahamas man yun, kasi nakalimutan ko eksakto kung alin bansa yan Pero parang Bahamas nga yata yan. Yung presidente nun, bumibili ng lupa sa Yemen, tapos doon ililipat yung mga tao. Para pagka kinain na ngayon ng tubig yung buong bansa nila, may lilipatan na sila. Yun. Pero expect nyo na magiging magulo mundo paglipas na ilang mga panahon. Nakita nyo nga lang, diba? Sino-sino sa inyo nakapanood ng live ko noong nakaraan? Yung tungkol dun sa, ang diniscuss ko sa inyo yung mga pinakamabibilis na paraan kung paano sumikat sa social media. Naalala nyo yun? Sino sa inyo mga nakapanood nun? Type yes nga. Baka meron ditong mga nakapanood nun. Type yes kung meron sa inyong mga nakapanood nun. Tingnan natin. Ayan, John Leo Saricos. Yan, John Kyle Besinga. Ayun, okay. So, dinakita ninyo, diba? So, doon, diniscuss ko sa inyo kung ano yung nakasulat tungkol sa mga ugali ng mga tao sa mga huling araw. Pagka ganun yung ginagawa mo sa social media, ang bilis sisikat ka agad. So, nakita nyo, diba? Kung ano itsura ng expect nyo na kung totoo talagang, kung totoo ang Biblia, expect nyo na magiging maggulo yung mga susunod na mga panahon. Magiging magulo yung mga susunod na panahon. Expect nyo na yun. Hindi lang physically na lulubog ang ilang parte ng Pilipinas. Hindi lang yun. Kundi hindi lang physically, I will say spiritually, and pati yung ugali talaga ng mga tao diba? Pati yung ugali ng mga tao, tangina, iba na ngayon Hindi katulad dati, ang layo Nabuhay kasi ko sa panahon dati na puta kapag may mali kang ginagawa, kakastiguhin ka ng mga tao, tapos mapapahiya ka, tapos titigil mo yung ginagawa mong mali Ngayon, tangina, ang tindi ng mga tao Ang tindi ng mga tao ngayon. Sobrang tindi ng mga tao ngayon. Mali na nga yung ginagawa nila. Pinangangatwiralan pa nila. Itinuturo pa nila sa iba yung pagkakamali. Tapos may mga bobo na tangina talagang kinukonsinti talaga. As in to the point na pinagtatanggol na nila kahit mali yung tao.
Tangina, nakikita nyo yun, di ba? Nagkakaroon, yung mga taong may diferensya ugali, may diferensya utak, puta, sobrang tindi nung mga yun, nagkakaroon pa sila ng fans. Nagkakaroon pa ng regular followers, sobrang tindi ng diferensya ng utak ng mga tao ngayon, they cannot even decipher right from wrong. They can't decipher right from wrong. Hindi nila mapaghiwalay yung pinagkaiba ng tama at mali sa panahon natin ngayon. Ganong katindi ngayon, tangina, sobrang tindi talaga ng panahon ngayon, hindi ko maintindihan. Hindi ko na maintindihan itong panahon na to, tangina, tindi. Walang ibang paliwanag dito bukod dun sa mga sinasabi sa mga lumang libro eh. Na sa mga huling araw, darating yung mga panahong mapanganib. Ang dahilan kasi ugali ng mga tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, tangina, lahat na lang puro, everything is about money. Anyways, good evening, Idol. Nagising ako sobrang lamig ng panahon. Pa-shoutout naman. May tanong po ako mamaya if okay lang. Sana tinanong mo na. Sayang. Nabasa ko na eh. Okay. Boss, palagay nyo nawala tuloy. Ano magandang gawin after work? Magbigay na magbibigay ng magandang future sa 3 to 5 years from now. I will say, kung ano yung hobby mo, pwede mong simulan dun. Pagkakitaan mo yung hobby mo, yun pwede. Tingnan mo, alam ba, bigyan ko ito ng magandang idea. Kung halimbawa, hindi mo talaga alam kung ano ginagawa mo, ang pinakamagandang gawin, mag-ipon ka muna. Yun muna. Habang nag-aaral ka ng disiplina, habang nagre-research ka pa ng gusto mong gawin sa buhay mo, sa gusto mong gawin sa hanap buhay mo, mag-ipon ka muna, you will never go wrong sa pag-ipon. Hindi totoo yung pinagsasabi nila, dapat wala kayong ipon, invest mo lahat. Tangina, kaya nila sinasabi yung para papasok sa bulsa nila yung pera mo, tanga. Kasi syempre, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, 'di ba, sa investment. O meron ka ngayon narinig na tao nagsasabi, invest mo. Kung hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa investment, tatanong ka sa kanya. Ngayon, ang sasagot niya sa'yo, amin na pera mo, payayamanin kita. Tangina, lumang tugtugin na yan. Sobrang lumang tugtugin na yan. Ang pinakamagandang gawin, pag hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo sa pera, itabi mo lang na itabi. Ganon kasimple. Eventually, something will come up. Tapos, ang pinaka tried and tested na, kung ano man yung trip mong gawin, utay-utayin mo muna, barya-barya lang muna. Hindi lahat ng pera mo lalagay mo ron. Tangina, napakarami nang nasunog dahil sa ganyang klase na ugali. Nakaalam na nakapirasong investment, ang mga kaletse, ang kaululan. Puta, biglang lahat ng pera lalagay dun, no? Tapos boom, puta, wala na. Nagtatago na ngayon yung taong may hawak ng pera mo. Maghabol ka na lang, maghapon, magdamag. Tangina, ikaw pa ngayon ang kailangan humanap ng ebidensya para patunayan na nasa kanya talaga yung pera mo. Tangina, yun ang hindi mo gugustuhin. Yung naghahabol ka, naghahanap ka pa ng ebidensya para patunayan na nasa kanya yung pera mo. Tanginang yan. Naghahabol ka na nga, naghahanap ka pa ng ebidensya. Ang bigat. Boss, palagay nyo po sa crypto, fourth quarter, bull run na daw po. Ano, pinaghahandaan niyo po ba yun? Ngayon, hindi muna ako kumukuha ng kahit na anong posisyon sa crypto. Kasi busy ako rito eh. Ang hirap magsalita na ngayon tungkol sa crypto kasi medyo may katagalan na rin akong hindi active sa crypto. Lalo pa ngayon, sobrang busy ko ngayon. Kahit nasa stocks at saka sa forex, wala akong posisyon ngayon eh. Wala. Tahimik ako ngayon pagdating ngayon sa market in general. Ang nagpapabisi sa akin, itong ginagawa kong Project 1, may makipakita sa inyo paano gumawa ng 1 million, di ba? Kaya natanong mo, ano ba mapapalaman dyan sa pinagagawa mo, Chester? Well, I get 1 million pesos. Kung hindi pa ba naman sapat na, yun, di ba? Hindi pa ba naman sapat na dahilan yun para gawin yung ginagawa ko, di ba? Pera, okay, sige, pera. Yun ang gusto nyo marinig, di ba? Ayaw nyo nung marinig yung pinagmamalasakitan kayo. Gusto nyo marinig, pera makukuha ko. Di, pera na lang sasabihin ko sa inyo. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ganun lang kasimple yun. Tapos natin brother. Tapos na. Kanina pa mga bandang 2:00 yata. 1:30 na ubos kami. Dumating kami ron mag-aalas 11 na yata. Mag-aalas 11 na ganun. Okay, next question tayo. Paano po ba tamang pagbabasa ng Biblia? Yung hindi ka parang tinatamad sa pagbabasa. Thank you. Lagi ka talagang tatamarin. Expect mo na yan, lagi kang tatamarin. Ang kailangan mo, yung disiplina na kahit tinatamad ka, gagawin mo pa rin yung kailangan mong gawin. Parang isipin mo na lang na para siyang trabaho.
Isipin mo, konsepto, para siyang trabaho. Yung trabaho, kahit hindi mo gusto, wala kang choice, kailangan pumasok. Otherwise, matatanggal ka. Uy, Jordan Santos, brother, hello, kamusta kayo dyan? So yun, going back, tungkol dun sa tamang pagbabasa ng Biblia, I will say go for 1:7 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Doon ka muna sa pagkatakot sa Panginoon, 'di ba? Yung mga alam mong utos ng Diyos, sundin mo muna, tapos hingi ka sa Kanya ng karunungan. Hinihingi ang karunungan sa Diyos eh. Hindi yan basta magbabasa ka lang, tapos good shit ka na ron, 'di ba? Although makakakuha ka ng mga bagay-bagay here and there, pero pag hindi binigay sa iyo ng Diyos yung karunungan tungkol sa mga malalalim na bagay, hindi mo makukuha yung mga malalalim. Okay. Mahaba naman itong isa. Boss, I've been following couple of masculine influencers about self-improvement. Sinusunod ko yung ibang practices nila about discipline, loving family, being strong mentally, physically, etc. Even about belief kay God. Di ako manalage siya Bible. Pero these past few days, nakikita ko yung issue mo about kay Bugoy na Koy. Is it really bad na magkaroon ng multiple wives? Na nakikita ko din sa iba kong sinusundan na masculine influencer international? Or is it about the culture or what? Gusto mo na diretso? Makakarumi sa kaluluwa mo yan pag masyado kang maraming asawa. Diretsahan lang tayo. Makakarumi sa makakarumi sa'yo. Ganun kasimple. Kasi, tingnan mo, isipin mo yung konsepto na okay, sige, paano ba nila ginagawa yung multiple wives nila? Ang pinaka-common dyan, nagsisikuha lang sila ng mga jowa, tapos pinagsasabay-sabay nila, tapos tinatawag nilang asawa. Hindi naman pinakakasalan eh. Tamo, bigyan mo, okay, tamo, ang magandang halimbawa, sige, let's go for Andrew Tate halimbawa. Kasi, masculine, di ba? O yan, international. Wala namang, parang, tangina. Although, recently ko lang naman nakilala si Andrew Tate nung sumikat na ako sa social media. Pero wala naman halos na nakikinig sa masculine na hindi kilala kung sino si Andrew Tate, di ba? Tignan mo, doon sa mga babaeng nakuha ni Andrew Tate, meron ba siyang kinlame na pinakasalan niya doon? Di ba? Meron ba siyang kinlame na pinakasalan niya doon sa mga yun? Alam ba, okay, sige, gusto mo si Bugoy. May kinlame ba siyang pinakasalan niya dyan sa mga yan? Lahat ng mga yan, pinagkukuha lang nila yung mga babae, pinagsasama-sama nila sa isang bahay, kung nagsasama-sama sila sa isang bahay, tapos tinatawag nilang asawa kahit hindi naman talaga kasal. Technically, kinukuha lang naman nila yung privilege. Kinukuha lang nila yung privilege. Pero yung obligasyon, baka oo, baka hindi. Pero okay lang sa kanilang makatakas kung hindi nila gawin yung obligasyon. Bakit? Hindi naman kasal eh. Tignan mo, si Bugoy nga, nabawasan na ng isa eh, diba? Nabawasan ng isa eh. See? Tamo? Nakakarumi yan. Mismong Biblia nga may sabi. Gusto mo ng Biblia? Okay, sige. Sabi, yung obispo maging walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. See? Sa Biblia nga nakasulat din mismo 'yun eh. Nakasulat sa Biblia mismo na ang obispo kapintasan sa kanya pag marami siyang asawa. Obispo pa 'yun all the more pag ordinaryong miyembro ka lang. Lalong mas kapintasan sa iyo pag ordinaryong miyembro ka lang. Kung sa obispo nga, isa lang dapat ang asawa eh. Asawa ng isa lamang babae, 'di ba? Nakasulat. Sige, yun na muna ako for now. Okay, going back. Idol Chester, the best ka. Ikaw ang Pinoy na influencer na hinahangaan ko talaga. Ace Diamante. Ngayon, solid ka, brother. God bless you more. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Salamat. I'm just trying to be hindi man role model pero I'm trying to decipher the hieroglyph na sobrang dami kasing information sa social media. Wala masyadong maraming alam mo yun, decipher nung hieroglyph nung kung ano ba talaga yung mga bagay na nagme-make sense sa social media. So ako naman, nako-consume ko yung mga bagay-bagay sa social media, tapos magtatanong kayo sa akin, sinasagot ko lang. So, alam mong yung interest mo talaga yung makukuha mo galing sa akin. Yung eksaktong interest mo kasi tanong mo yun na sinagot ko. Yun, that's just what I'm trying to do. I'm just trying to decipher the hieroglyph of too much information in social media para pagdating sa iyo ngayon, understandable. Yun ang ginagawa ko. Shoutout United Arab Emirates. Idol pa shoutout po from Silang Cavite. Grabe po, dami ko natututunan sa inyo. RB. Hello, kamusta ka RB? Cholo, hello, kamusta kayo?
Yung mga shoutout, okay lang yun, ayos. Congratulations, happy ako para sa inyo. Pero mas importante kasi yung tanong. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Ang dahilan kasi, yung tanong ninyo, maaaring tanong din ng ibang tao, tas maraming nakikinabang. Yung shoutout, isang pirasong tao lang nakikinabang doon eh. May nasusulat po ba sa Biblia na masama or bawal ang tattoo? Salamat po sa sagot. Oo, meron nakasulat nun. Nasa Levitico. Tsagain mo na lang hanapin. Ang nakasulat dun, wag mong lilimbagan ang iyong laman ng anumang tanda. Wag mong kukudlitan ang iyong laman dahil sa namatay o wag mong lilimbagan ang iyong katawan ng anumang tanda dahil sa namatay. Ako ang Panginoon. May pirma pa ng Diyos yun eh. Nakasulat yun sa Biblia eh. Yun isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpapatato. Isa pa kasi dun yung takot kasi ako sa karayom eh. Hindi ko talaga gusto yung konsepto ng tinutusok ko yung sarili ko eh. Kaya wala akong tato eh. Pero nakasulat kasi sa Biblia yun. Nasa Levitico yun. Pinirmahan pa ng pangalan ng Diyos yun eh. May nakasulat dun, ako ang Panginoon eh. Alam ko na talaga. Diretso yun. Huwag mong lilimbagan ng iyong katawan ng anumang tanda. Nakasulat yun sa Biblia. Joshua Mingay. Brother Chai, ikaw ang true definition and don't just aspire to make a living, aspire to make difference. Salamat pati Brother Chai, God bless. Salamat po, na-appreciate ko yan. Salamat sa iyong karunungan, brother. Nagkaroon din ng karunungan ng iba. Isa na ako, John Leo Sericos. Na-appreciate ko yun. Yung, alam mo, syempre, di ba, sa mahabang panahon, ang gusto ko lang naman makatulong sa kapwa-tao eh. Pero yung, hindi ko na nga ina-expect na ma-appreciate pa ako ng mga tao eh, kasi sa dami ng mga basher, di ba? Iniisip ko, isang araw, alam mo ito, I will let you in a little secret. Atin natin lang to. May share ako sa inyo sekreto. Atin lang to. Pakinggan nyo muna ako sandali. Tungkol sa Project 1M ito, sekreto lang ito. Atin lang to sa mga nasa live lang. Huwag nyo chachap to. Atin lang to. Atin lang. Type yes kung nakikinig ka. Type yes kung nakikinig ka. Meron ako i-share sa inyo na sekreto tungkol sa Project 1M. Ito nasa loob lang ng utak ko. Sa mahabang panahon, hindi ko talaga inilalabas. Type yes kung nakikinig ka. Yan. Yan. Papa Docs. JC Legasto. John Serigos. Lynn Faraon. Rickster Baguio. Alan Ramos. Philly Balagot. Joshua Mingay. Christian Castilla. Ata. Andrew De Los Reyes. Yung Project 1M, kung hindi nyo napapansin, di ba? Ang hashtag ko doon, Project 1M. Project 1, tapos M. Diba? Nakikita nyo yung Project 1M, diba? So, yung Project 1M, pwede namang Project 1 million eh. Diba? Pwede yun eh. Pwedeng Project 1 million. Pwede yun. Project 1 million. Pwede yun. Actually, tinignan ko yun. Okay din yung hashtag na Project 1 million. Pero, nilagay ko as Project 1M. Hindi lang kasi Project 1 million yun eh. Ito, exclusive lang ito sa inyo. I will reveal to you how my mind works. Yung Project 1M, hindi lang yun Project 1 million. Supposed to be, yung Project 1M, that's Project 1 Man. Project 1 Man. Ang ibig sabihin, isa-isang tao. Hindi nyo napapansin, pag nakikipag-usap ako sa inyo Pilipinas, oo, sige, tinatawag kitang Pilipinas. Pero it's as if parang ikaw lang mag-isa yung kausap ko at tayong dalawa lang ang magkausap kapag nakaharap ka sa akin sa screen. Hindi mo napapansin yun? The idea behind is, oo, gusto kong magkaroon kayo ng 1 milyon. Pero I am not talking to you as an entire country. I'm talking to you as one man. Isang tao ka, nakausap kita, at gusto kong magkaroon ka ng 1 milyon. Yun yung totoo ron. Isa-isa. Ang target ko, isa-isa kayo. Isa-isa. Hindi yan isang buong bansa. Kasi para maiayos mo ang isang buong bansa,
kailangan mo munang maiayos yung mga tao sa loob ng bansa na yun isa-isa. Tapos yung dami ng mga tao na tutulong, yung dami ng mga tao na magiging maayos yung buhay nila, sila rin yung dami ng mga tao na tutulong. Tapos yung dami ng mga tao na yun na tutulong, yun ngayon yung bubuo sa isang maayos na bansa. Yun ang plano. Ang plano, get as many man as possible. One man at a time. Project one man. One man at a time. Isang tao kada pagkakataon. Every time makikipag-usap ako sa iyo, isang tao ka nakausap ko. Tatawagin kitang Pilipinas. Para lang alam mong merong iba pang mga kasamang kausap ko din. Pero ang kausap ko, ikaw talaga personal. Ikaw ang kausap ko. Ang gusto kong mangyari, ikaw, nakausap ko, maiayos mo yung sarili mo, at tutulungan kita sa paraang kaya ko. Hindi kita bibigyan ng pera. Kasi walang sense na bigyan ka ng pera. Hindi naman pera problema mo eh. Ang problema mo, ito. Yung isip at saka yung puso mo hindi nagtutugma. Marami kang gustong mangyari sa buhay mo. Pero sa dami ng mga bagay na nangyayari na sa buhay mo, hindi ka makagawa ng bago. Ngayon, kinakausap kita as an individual so you are aware na dahil sa iba't ibang mga bagay at sa iba't ibang mga nangyayari, minsan nakakalimutan mo na yung pangarap mo eh. Tapos, may anak ka, tapos may asawa ka, tapos may trabaho ka, tapos may bills, yung ilaw, yung tubig, yung renta, yung bahay, at kung ano-ano pa. Nakakalimutan mo na kung sino ka talaga. Ang plano ko, ang gusto kong mangyari, yung pangarap ko, yung makapag-ayos ng bawat tao, isa-isa. Yun ang pangarap ko. Yung maiayos yung buhay mo, isa-isa. Yung mabigyan ka ng magandang kinabukasan, isa-isa. Na mangyayari lang yun kapag tinulungan mo sarili mo. Bibigay ko sa'yo lahat, libre lang. Libre lang. Wala kang babayaran sa akin. Hindi naman ako katulad ng mga ibang influencer. Sige, tulungan kita, ayusin ko buhay mo, bigyan mo ako 50,000. Bigyan mo ako 100,000. Hindi na. Sa'yo na. You get to keep all the money. Sa'yo na lahat ng pera. I don't need it. Ang kailangan ko lang, yung panalangin mo. Sana maalala mo ako. Magandang gabi sa'yo sa Pilipinas. Mahal na mahal kita.